Over 1,500 birth certificates with suspicious details were issued in Santa Cruz, Davao del Sur since 2016. The local government of Santa Cruz revealed this in a recent Senate hearing. Santa Cruz's legal officer, Attorney Rayonel Cabardo, said these birth certificates have no Filipino parents and their surname resembles to suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. The local government has already suspended the local civil registrar who issued these birth certificates. Hindi ka magduda talaga na Chinese. Kasi Pilipino yung pangalan. So, ang ginawa ko kasi, sige na dito patawag. Sabi ko, i-check dyan maliwanag na kung alin talaga yung, sa yung from 23 to 2016, itingnan mabuti dyan kung saan talaga yung pure Chinese talaga yung pangalan. Kasi dati ako sundalo. Alam ko yung, ano ba na, walang apelido na in-check na sa Mindanao na gano'n na apelido. May guest tayo. 2016 to 2023. 1,500 certificate. Di ba may guest tayo? Gosh, yeah. A few weeks back, ganun din yung issue. Region 9 ata. Oo. Apparently, nagmumula rin sa civil registrar yung mga dubious certificates. Oo. Kasi ang PSA ministerial lang. They authenticate yung pinapadala ng civil registrar. Tapos pinapasok na sa records, di ba? It's for statistical purposes. So, if meron dubious certificates, you have to trace it to the source. Kasi that's where you file from birth eh. Kung late ka or early or during birth, sa ano yan eh, civil registrar yan eh, from the hospital eh. So, hindi naman yung hospital yung mamimeke yan because ipapasa lang naman yan. So, 1,600 certificates that resembles the name of Alice Go. So, mukhang walang Filipino parent, tapos iba yung pangalan. If you look at it, parang it's a wide scale operation ongoing for a lot of people, and mukhang isang grupo or 'di ba, sinabi nga ni Winston ng PAOK Sir Winston Casio, na mukhang 2 or 3 several groups unified in doing this, yung para establishing identities for foreign nationals sa Philippines. Illegally, Exactly. May tinitingnan din ako dito during the hearing also, kasi nga sinasabi nila dito, may mga ibang mga 5 local civil registrars pa silang mga tinitignan, like in Manila, Caloocan, Quezon City, Pasay, and Pasig City, na mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng birth certificates rather. Tapos nakikita rin dito daw sa may local civil register na binibigyan din daw sila ng documents from Department of Foreign Affairs. So parang sinasabi nila na nakita nila yung nakasign daw doon, ewan ko nga pinag-uusapan nila na itong civil register na daw na ito specifically patay na, matagal na. So yun yung nakasign. They're using parang kung baga sa COMELEC noon, sa flying voters, may dead voters. Ngayon may dead signatory. Ito sinasabi ngayon ng mga, ito nga yung sa local civil register, sinasabi nila baka daw po pwedeng magkaroon, suggestion niya, ng kunyari mabigyan sila ng birth certificate kunyari nagpapa-process sila ng passport sa DFA, tapos binigyan sila ng supposedly authenticated na birth certificate from PSA. Ang sinasabi nila, baka daw pwede i-counter-check ng DFA sa kanila. Yun ang suggestion. Actually, oo, kasi may authentication department sa DFA. So what the DFA authentication department is, very simple lang. Papadala mo ng document from the PSA, they will authenticate if it's valid PSA. Ito yung word if it's a valid PSA document, they will not check the content. Ang problem kasi that is not their ministerial lang sila eh. So kung valid at nanggaling nga sa PSA, tapos na sila. Ang problema kasi nga, di ba yung nakausap din natin dito na taga PSA sa Region 9, hindi actually fake yung birth certificate eh. Valid yung mismong yung papel. Ang nangyayari doon, mali yung nilalagay. Correct. So at the end of the day, if you trace local civil register, because walang magagawa ang DFA, kasi kung valid ang document, they have to accept it as gospel truth. Yung PSA naman, yung ini-issue pa, di ba, kaya kinukuha nila yung kasama ng resibo from PSA. The PSA will only confirm na galing sa kanila yung document, pero regarding yung veracity ng entry, wala na sila yon. And then it now goes to the civil registry where the
entry happened. So if you trace it, everything boils down to the Office of the Civil Registry. Unless mag-amend ka ng mga provisions sa batas about yung duties ng PSA at ng DFA at hindi mere ministerial lang, pero they double vet info. Ang problema... yung kanilang ginagawa in aid of legislation. Ang problema kasi noon, may capacity to vet kasi ang DFA noon nagba-bottleneck sa passport approval. So, kasi ang presumption lang naman ng DFA yung mga documents na galing sa PSA at Civil Registry. If it's legit from PSA, okay. Hindi, basta ang assumption nila is, yung binigay sa amin, katotohanan. Because yun ang kailangan mo yung assumption mo, galing sa kapwa government agency, hindi mo maakalain fake yung mabibigay gusto ko lang malaman kung itong mga to na nakita nila, 1,500? 600? 1,600? Ano ba to, under late registration din ba ulit? Diba? Kasi ganun yung nangyari kay Bamban. Suspended Mayor Alice Goy, late registration. Yan ang dapat din tignan 1,500, nila. Ano yung tama ka. problema, ano yung magiging proseso na tama dapat kapag pinag-uusapan dito yung late registration. Kasi maaari naman talaga meron mga late registration. Meron naman. Ang problema, ginagawa nga, nag-take advantage yung mga sindikato o whoever na gustong kumuha ng birth certificate dito sa Pilipinas. But yan, tututukan natin yan. Kasi before, citizenship for sale. Nagkaroon na ng issue nito years ago naalala ko yan pero wala, hindi naman napansin. Ngayon na lang ulit pumuputok dahil nga dito sa issue kay suspended Mayor Alice Go.